Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Joel Porlares, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Makalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Damdaming Bayan. Abay, yan ang matagal na naming hinintay, Mr. President, na imbag nga bigat, Apo Pangulong Bonget. Abay, tuladam apo ni Apo Perdi Marcos, ay apo, isubli na yung tradition baga, ha? Abay, noong panon ng iyong ama ang tradisyon na noon pagka Labor Day, May 1, abay, kahit papano po ay merong para mga pa-birthday sa mga manggagawa, mga kuya, mga ate, ha? Abay, may wage increase tuwing Labor Day. Pwede ang pag-aralan niya na Labor Secretary Benny Laguesma, sir, ha? Ibalik yung dati na pagka Labor 1, ay kahit papano meron tayong pampalubag loob sa ating mga manggagawa. Lalo na ngayon, sabi ng SWS, ha? Abay, dumadami na naman daw ang nagugutom. Abay, kanina nga, asan ba yung video nga pinadala ko sa RHTV? Abay, kanina lamang may yung Diyos ko, ha? Abay, ang lawak ng master's bedroom ni Kuya, ha? Abay, ayan po mahabigan, ayan, nakita niyo sa TV. Abay, si Kuya ang higaan po mahabigan dyan sa may Bendia Avenue, malapit po sa Taft Avenue mahabigan. Ayan na si Kuya, ho? Ayan, ang pala ko nakaranas ng gutom ito, kaya obvious naman po mahabigan. Abay, ang ginawa niyang una bote pa ng bottled water, ha? Yan po, Mr. President, kaya talaga dapat una, abay, taasan naman ang sweldo ng mga manggagawa, ha? Sa sobrang inflation ngayon, taas ng presyo ng mga bilihin. Abay, ang dami pong nagugutom ngayon, Mr. President. Damdaming Bayan. Ano bang sabi ng SWS, Social Weather Stations? Tumaas po ng 14.2% ang mga Pilipino nagugutom ngayong first quarter na. Rhythm of the Rain sa Quezon City kahapon. Abay, mga lolo, mga lola, ingat-ingat po tayo, maski hindi po mga senior citizens, mga kuya, ha? Abay, sabi ng aking bubit na doktor dyan sa East Avenue Medical Center, ha? Abay, mukhang siguro dapat yung mga datos na ganito, Health Secretary Ted Herbosa, ha? Nililikom nyo rin po, mahabigan, dahil dyan lamang sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Alam po ba ninyo, mga kuya, na mga ateng, mga lola, na 13 na yung namatay, ha? Namatay na isinugod po dyan, mahabigan, dahil sa heat stroke. Siyempre, alam naman natin na yung iba dyan may karamdaman sa puso, ayan. Pero ito ay nag-trigger po yung init ng panahon. Abay, East Avenue Medical Center pa lang yan, Secretary Herbosa, ha? Paano kaya sa ibang mga ospital, ha? Lalo yung mga mainit na lugar katulad ng Camsur, Camarines Sur, ha? Abay, Governor Villaferte, ha? Abay, ngayon mukhang aabot kahapon ba o ngayon? Inaasang 48 degrees Celsius ang heat index.
Ako dyan sa Dagupan City naman, Mayora Belen Fernandez, 47 degrees Celsius. Ang heat index po mga kaibigan. Ay nako, kaya ingat-ingat po tayo. Pagka medyo nainitan po tayo, medyo nakaramdam tayo ng hilo. Ano ha? Abay, tumabi muna tayo ha? Sumilong muna ha? At uminom ng malamig na RC Mega, di ba, Mr. Fred Yao? Pampahupa po ba ng init ng panahon? Abay, naku, kahapon dyan sa may Iloilo, merong 28 students mga kaibigan. Nag-collapse, naku talaga naman, o yung mga teachers ha? Abay, nag-collapse po mga kaibigan dahil sa heat, dahil sa sobrang init ng panahon. Merong dance competition. Ayan, tipo bang ati-atihan yan, ha? Abay, habang nagpe-perform, mahabigan, nag-collapse yung 28 estudyante, ha? Kaya nga po, medyo pinagpaliban namin yung Aliwan Festa dito sa DZRH, sa Manila Broadcasting Company. In-adjust natin ng kailan ba yan, bossing Junik daw, ha? Abay, dahil sa sobrang init po ng panahon. Pero sana nga dumating na ang bagyo. Ayan, ang sabi ng Pag-asa, mga ating isa hanggang 2 bagyo daw ang papasok ngayong buwan. O nga pala mga misis ha. Ayan, good morning sa DepEd Secretary ay ating Inday Sara Duterte Carpio, Second Gentleman Attorney Mars. Good morning. Kumusta ka na ha? Abay, pati mga bata estudyante po, mahibigan nahihilo sa klase ha. Kaya hanggang bukas ay maraming lugar dito sa Metro Manila, maraming eskwelahan ang suspended ang face-to-face classes. Sandali lamang alamin nga natin sa Pag-asa kung meron nga bang bagyong darating ngayong buwan ng Mayo ha? At ano ang inaasahang heat index ngayon? Kasi di ba sinasabi ang heat index na baka umabot daw ng 53 degrees ba o 56? Naku, Diyos ko po, wag naman. Alamin nga natin mga kuya ang kalagayan ng panahon mula kay forecaster Veronica Torres ng Pag-asa. Alamin nga natin mabigyan kung ano nga ba ang signal ng heat index ngayon. DZRH Weather Bulletin. Akala nyo bagyo lang ang may weather bulletin ngayon, pati init ng panahon. Forecaster Veronica Torres, good morning, Veronica. Magandang umaga sa inyo dyan, Lakay Deo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Currently nga, easterlies yung nakakaapekto sa ating bansa, kaya inaasahan natin sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan yung partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Itong mga thunderstorms pwede magtagal as short as 10 minutes and as long as 2 to 3 hours during severe cases. And also, dahil easterlies pa nga rin yung nakakaapekto sa ating bansa, mataas pa rin yung tsansa ng mainit at maalinsangang panahon sa ating buong kapuluan. Wala tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin na ating bansa at wala namang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Tama rin po kayo, Sir Deo, dahil 1 to 2, yung 1 or 2 na bagyo yung pwedeng pumasok or mabuong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Mayo. And also, nabanggit nyo din po yung heat index. Yes. So, inaasahan nga natin dito sa may Metro Manila for today, based sa ating forecast ngayong May 2, posibleng umabot ng 42 degrees Celsius yung heat index. Sa Quezon City at sa Pasay na may ay posibleng 43 degrees Celsius. Sir Deo? Ayan, Veronica, kahapon ay may mga pag-ulan sa Quezon City at ilang lugar. Tuloy-tuloy ba yung mga ganitong mga kalat-kalat na pag-ulan? Opo, sa ngayon, tama po kayo, may mga pag-ulan nga dito sa iba't ibang bahagi ng Quezon City. So, hindi natin natatanggal yung possibility na mga localized thunderstorms dahil ngayon din po, dahil din sa posisyon ng ating bansa. So, possible po magkaroon ulit tayo ng mga thunderstorm po. Yung ating mga kasama sa Regional Services Division maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan po. Abay, nung isang araw, malakas ang ulan sa Davao, umaga hanggang hapon. Dito ba sa Luzon at Visayas, wala bang ganyang asahan?
Opo, sa ngayon, ang inaasahan natin sa may Luzon, Visayas area, mga localized thunderstorms pa rin po. Na yung mga biglaang sumusulpot po ng mga pag-ulan. Ayan, mga anong week nating asahan yung dalawang bagyo ang papasok sa bansa, Veronica? Po, ngayon, based kasi ito sa assessment ng ating mga climatologists. So, posible anytime of the month. So, magkakaroon ng bagyo po. Or hindi naman po siya malalaman agad-agad, pero patuloy po natin ito ay monitor. Dahil unang bagyong papasok sa bansa ngayong taon, ngayong summer season, Veronica, malakas ba ito? Sa ngayon po, hindi po natin tinatanggal yung possibility ng iba't iba po kasi depende po kung ano yung papasok sa bansa natin. Kung mabuo siya sa malayo, then pumunta sa ating bansa, posibleng maging malakas yung bagyo. Pero kung sa malapit na area lang sa atin siya mabubuo, posibleng mahina po na bagyo. Depende din po kung saan po siya manggagaling, Sir Deo po. Okay, Veronica, maraming salamat. Good morning. Maraming salamat. Magandang umaga din po sa ating lahat. Forecaster Veronica Torres ng Pag-asa Mahabigan, kaya ingat-ingat ha dito sa Metro Manila mga lolo, mga lola ha. 42 degrees Celsius ang inaasam pong heat index. Ayan. Kaya kung mainit po sa inyong lugar, wala kayong aircon, walang electric fan, siguro advice natin sa kanila Secretary Benny Laguesma, pumunta na sila sa SM, ayan, sa Ayala Malls o kaya Robinsons. Pero marami na to sa Quezon City kahapon ha? Umulan ng basa. Pero ang sabi Secretary Benny ayan, may mga grupong humihiling na magkaroon po ng adjusted time schedule dito sa Metro Manila at heat breaks ba? Ayan. May bang mag-heat break ang mga construction workers? Nasa ating linya mahabigan, pero siyempre unahin natin tanungin kay Secretary Benny Abay, ngayong sinabi na kahapon ng Pangulong Marcos sa Malacanang na repasuhin po ang sahod minimum wage sa mga manggagawa. Abay, alamin nga natin kung ito ba ay posible within sabi ng Pangulo, Secretary, 60 days, 2 months, Labor Secretary Benny Laguesma, sir, magandang umaga po sa inyo, Secretary, at Happy Labor Day. Magandang umaga na kay Mayor Deo at magandang umaga din po sa iyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Ayan, Secretary, sir, nakita ko dyan sa Malacanang kahapon. Siyempre, Labor Day, nandun kayo, Abay, ang marching order ng ating Pangulong Marcos, repasuhin ang minimum wage. Kaya ba ito within 60 days, Secretary, sir? Opo, kay Mayor, kaugnay po dun sa tagubilin at direktiba ng Pangulo for a timely review of the existing minimum wage rate 60 days prior to the anniversary po. Ang sinabi po ng ating Pangulo, 60 days prior to the anniversary of the last wage increase. I-implementa po natin to bilang chair po ng National Wages Productivity Commission. Titiyakin ko po na itong direktiba ay susundin at ma-carried out. At karagdagan pa dyan, Lakay Mayor Teo, meron din po siyang tagubilin sa National Wages Productivity Commission na ripasuhin din po yung mga existing rules. At magkukonvene po kami immediately nitong National Wages Productivity Commission upang repasuhin po yung mga existing policies, rules and guidelines may kinalaman po sa minimum wage fixing nang sa ganoon naman po matugunan yung sinasabi po na uncertainty at enhance po ang fairness to all stakeholders. Gusto ko lamang idagdag na kay Mayor Deo na yung pong regional tripartite wages and productivity boards, ang composition po niyan ay tripartite. Meron na pong kinatawan dyan, built-in ang labor at saka ang employers as well as the government para matiyak po na lahat po ng mga varying views and position ay may bigyan ng konsiderasyon doon po sa pagtatalakay at pagre-review ng nasabing board. Ayan, Secretary, alam po natin na yung wage increase, meron yatang batas na kailangan once a year lamang. Pero pagka mataas ang inflation, yun yata exemption, Secretary, sir. Yes, Lakay Mayor Day. Yun po tinatawag na super bidding event. Kaya nga po, pag nagpalabas po ng wage order ang ating pong mga regional tripartite wages and productivity boards, sinusundan po din nila ang mga kaganapan. Bukod po doon sa usapin may kinalaman sa tiyakin ang compliance sa inilalabas na wage order, tinitignan din po yung mga factors na pwede pong magbunsod ng pagsasaalang-alang
ng umiiral na minimum wage level. Secretary, pwede bang ibalik yung, alam mo, parang tradisyon ng panahon ni Apo Perdi Marcos Sr., ha? Tuwing Labor Day, may ina-announce po na wage increase. Kahit hindi po masyadong malaki, at least merong parang paberde ba sa mga manggagawa natin, Secretary? Pwede ba ibalik yun? Actually, kay Mayor, kung ibabalik yon, ang mangyayari dyan, wala na pong wage board. Ganun ba? Opo, kasi dapat po siguro yun bang isa pong bahagi ng dapat na atin pong matignan, dapat po isa lamang ang mekanismo sa pag-a-adjust ng umiiral na minimum wage po para po doon sa mga hindi organisadong sektor, minimum wage earners. Sa bahagi po ng ating pong mga labor force na meron naman pong organisado o may union, Opo. ang preferred mode po dyan ay collective bargaining negotiation. CBA. Over and above po yan dapat sa basic standards. No? So, yan po yung talagang dapat na naging kaganapan dahil wala naman pong one-size-fits-all solution para po sa mga fixing ng terms and conditions of employment. Meron lang pong mga batayan o guidelines na ipinalalabas po ang ating pamahalaan. Nang sa ganun, wag naman pong magkaroon ng mga benepisyo na below the minimum standards. Ayan, nabalihan ko na yung wage increase, Secretary. May mga grupong humihiling ng 150 pesos wage increase across the board. Kakayanin ba yan, Secretary, sir? Well, hindi ko po pangungunahan yung ginagawa nakapending na panukala. Kasi po naman alam natin na Lakay Mayor Deo na ang pagpapasa po ng batas ay mandato po ng ating lehislatura at natapos po yung isang proposed bill sa Senado. Yan naman po ay tatalakayin din dito po sa House of Representatives. Ang tungkulin po namin magbigay ng input, technical inputs at tiyakin na anuman pong mga kaganapan, sana po ay hindi makapinsala sa patuloy na pagkakaroon ng mga karagdagang hanap buhay. Hindi lang na hanap buhay, Lakay Mayor. Negosyo. Di kalidad na hanap buhay. Ayun. Pumasok na yung mga nangako ng investment sa ating Pangulo. At nakikita natin naman na nabanggit din ng ating Pangulo yung investment na humigit kumulang 1 trillion pesos na maglilikha ng bagong hanap buhay na humigit kumulang 100,000. No? Wow. So, ang usapin may kinalaman sa adjustment ng salary. Meron pong kanya-kanyang mekanismo. Opo. Ang nabanggit ko nga, sa mga minimum wage earners, yung hindi po organisado, ang talaga pong pagtulong ng pamahalaan diyan, yung pagtitingin ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. But again, just to repeat, over and above po the minimum or the basic standard, yan po ay sa organisadong sektor, ginagawa po yan sa pamamagitan ng collective bargaining negotiation. CBA. Anyway, Secretary Sir, ang isa bang issue, ang Institute for Occupational Health and Safety Development, humihirit po na magkaroon po ng mandatory heat breaks with pay, Secretary Sir. Pwede po ba yun? Dahil marami mga manggagawa ang habang nasa trabaho, nakakaramdam ng pagkahilo, high blood, pananakit ng ulo, ayan. Pwede po ba yun, Secretary Sir? Kung matatandaan mo, Lakay Mayor Deo, kami po ay nagpalabas ng advisory. May kinalaman dito sa usapin na ito. Opo. Nung nakaraan pang taon, kasi nakaranas na rin tayo ng matinding init ng panahon nung nakaraang taon at tuloy-tuloy ito na sinusubaybayan. Bagamat ang nature po niya ay advisory, ito po ang pinanggagalingan naman ito ay batas pagawa. Meron po tayong Occupational Safety and Health Law. Opo. Kaya nga, ang nakikita po natin dyan, ang mga batay po doon sa mga ulat at pakikipag-ugnayan ko sa mga employers organization, kanila po namang pinagmamalasakitan ang kanilang mga manggagawa sa pagbibigay po ng mga adjusted break, lalo na po dito sa bahagi ng construction industry. Naku, opo. At ang akin pong alam, karamihan po ay binibigyan din ng pagkakataon na sumilong at nang hindi naman po mabilad talaga sa pinsala at tinding init ng araw. Kahapon po, nanggaling ako sa 2 venue ng job fair at magamat merong mga ventilasyon, talaga pong hindi rin sumasapat. At kasama po ako na nakiisa sa pagpapawis ng mga job seekers natin na Lakay Mayor. Lalo po dyan sa bahagi ng Quezon City, sa Quezon City Hall. At marami po talagang mga dumating na nais pong magkaroon ng pagkakataon, makahanap ng trabaho o kaya naman bagong trabaho
na mas magbibigay na mas magandang pakinabang para sa kanila. Naku, naalala ko yung nadadaanan ko dyan sa Skyway. Secretary Sir, di ba may expansion sa Skyway from Alabang to Bendia? Naku, yung mga nagtatrabaho doon, walang masisilungan doon. Talagang trapal lang. Tolda lang yung kanilang... Baka pwede nating i-request sa mga employer kay bossing Don Ramon Anga. Bigyan naman sila ng malamig na inumin dyan. Yes, kasama yon na kay Mayor Deo, no, doon sa advisory. Hindi lamang yung effective ventilation, Opo. hindi lamang yung angkop na kasuotan, pati po yung ating pagsasabi na bigyan po ng libreng inumin na makatutulong upang ma-maintain po yung hydration level ng kanilang mga katawan na hindi magdudulot po ng pinsala sa kanilang kalusugan. Tsaka yung medical check-up din, Secretary Sir, siguro dapat may chinete din yung kanilang BP. Ayan, pag ganito mainit ang panahon, pagka nakaramdam ng pagkahilo. Tama kayo dyan, kasi talaga namang kahit naman takalat, siguro ako din ay nag-iingat na kay Mayor dahil senior na po ako eh. Batang-bata pa kayo. Na tayo. Totoo po yan. Kailangan din na patuloy din tayo magpaalala kasi kahit naman malusog ang pangangatawan mo, hindi naman, wala namang exemption kung ikaw ay talagang medyo nabilad ng gusto sa tindi ng init ng araw, kailangan bigyan ka rin ng karampatang rest break, no? Kagaya po ng ginagawa dito sa halimbawa ko dyan sa MMDA, meron sila pong grabe. Oh yes, pahintulot kasi nakabilad po yung ating mga traffic enforcers, construction workers. Dapat po talaga dun sa ngayon po ako dun sa sinabi niyo, talagang dapat magkaroon ng mga staggered break time at siguro ang break medyo itaon doon sa napakatindi ng ticket ng araw, bigyan po sila ng karampatang ikangay pangangalaga. Ayan, maraming salamat Secretary Benny Sir. Ayan, sana nga ay sundin ito ng mga employers at maprotektahan din ang ating mga manggagawa. Thank you and good morning, Secretary Sir. Tinitiyak po natin na pinapomonitor po natin sa lahat ng ating mga regional personnel ang may kinalaman po sa health and safety ng ating mga manggagawa. At maraming salamat na kay Mayor Deo. Mabuhay po ang inyong programa. Mabuhay po kayo, Secretary Sir. Mabuhay ang mga taga-Department of Labor and Employment. Mabuhay ang mga manggagawa. Daming bayan. Babalikan po natin na ang iba pang mga issues. Oy, good morning sa mga taga-Meralco. Bossing MVP, ha? Abay, hindi yata binanggit sa 2x2 kanina kina Tunyo at Jerry. Joe Saldariaga, ha? Abay, si Bossing MVP, balak pa lang para magmura ang singil sa kuryente, mga misis. Abay, magtatayo na ng nuclear power plant by 2028. Aba, ang pilot daw po mahabigan sa mga island provinces. Aba, abangan natin yan. At eto, mga misis, ha? Abay, si Gretchen Barreto, ha? Marites lang ba, ha? Si Gretchen Barreto ay papasok na rin sa politika, ha? At ito ay tatakbong congresswoman. Wow! Saan? Manila, ha? At meron ng go signal kay sa kanyang BF, ha? Atong Ang. Wow! Ang slogan daw ng Gretchen Barreto ay Santa ng mga ayuda. Ayan. Well, in fairness, nung pandemic, marami silang pinamimigyan ng mga ayuda, ha? Katas ng isabong. Daming bayan. Bilyonarya kaya itong si Gretchen Barreto dahil sa isabong. Ayan. Babalikan po natin lang pang mga issues. Ay, nako talaga, ha? At para sa mga golfers, ha? Ayan, nako, ingat-ingat, ha? Sa bagay, may mga iba kasing golfers na medyo bastos, ha? Huwag naman mga kuya, ha? Merong isang golfer, Jong Arcano, ha? Sabi na aking bubit na Jong Arcano ang pangalan, Meron isang golfer dyan sa Central Luzon. Abay, nanghipo ba naman ng kadi, ha? Ayun, kinasuhan po, mahabigan. Abay, gayahin niyo ang mga golfers ng Sandigan 82, ha? Di ba, Idol Chris Laksa, ha? Jelmer Mabilin. Mga golfer dyan sa Sandigan 82, mga yan, palibhasa mga ARs, PMARs, yung mga mga officers and gentlemen. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo, alas 8:33. Growy with vitamin D3. Nagbibigay ng Sister El, where na yo?
Dito na may. Andito na siya, Pinong Kajot. Good morning, Secretary Kong Dong Mendoza. Ha? Oras, Sister L. It's 8:40. Wow! Yes, Lakay. Good morning, Sister L. Talagang mukhang init na init ka talaga sa panahon, ha? Parang gusto ko nang lumubog dito. Sinabi lang ng Pag-asa na 42 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila, ha? Ano ba yung suot mo, ha? Ayan. Spaghetti to, Lakay. Wow! Spaghetting pababa. Nakaka-refresh. Sa bagay, pagkagayon, parang gusto ko na rin magsando, ha? Sa init ng panahon, ha? Mapakainit, Lakay, ng panahon. Ayan. Mababaskil ka. Alam mo, Basang bakit? kilikili. Baskil. Pagka sobra yung, dito to yung, Lakay, pag Ay, sobra oo. yung init, tapos medyo makati na sa balat. Ayan, totoo yan. May mga rashes na nga yan. Bungang araw na nga yata ako. Totoo yan, Sister Ed. Dati hindi naman pinagpapawisan aking underarm. Sa init ng panahon talagang... May bukal ka na rin. Hindi, biro lang. Parang ang dugyot ko. Bumubula. Lakay, mas malala yung iyo, ha? Pero good morning po muna sa inyong lahat. Good morning po sa mga nanonood, nakikinig sa atin ngayong umaga. Ngayon po ay Thursday at ngayon ay May 2 na, Lakay. Unang araw ng adjusted working hours ng ating mga local government units employee. Pero sabi ni Kuyang Alex Go, ayan, abay, ito, pati si Atty. Jun Samaniego at Nelson Yao, ayan, at Kuyang Chester Gans ng NBI, gusto rin nila yung attire mo. Ayan. Cool na cool, fresh na fresh. Ha? Ayan. Sa bagay, sa init ng panahon talaga, ha? Kailangan nating magsuot na, di ba? Sabi pati sa mga teachers, pwede raw, ba't ka sinuot na yan? Nilakasan ka. Lakay, kasi nilakasan ni Kuya Greg yung aircon. Kaya medyo sabi ko, suot ko na, hindi na ako mababaskil. Pero sabi nung gwardiya, pagpasok mo dyan sa entrance, sabi niya, nakita ka nakatalikod. Boss, sabi niya, paano suot ni Sister L? Parang walang salawan. Ganyan ang suot mo Para ka namang ang ikli-ikli ng shorts mo. Ano to, Lakay? Skirt. Skirt. Anong tawag dyan? Skirt. Syempre, skirt. Ano to, Lakay? Yung uso to ngayon, yung mga pair-pair. Yung corporate ang datingan. Pero naka-short na skirt. Naka-blazer. Pero minsan pagka nakatalikod, kala mo, walang shorts. Uso yan, Lakay, sa mga K-pop. Ganun ba yan? Pero sandali lamang at birthday para ni Congressman GP Padiernos ngayon. Kong, happy birthday. Tayo dyan. Binabati ka ni Popoy. Ayan. At Dr. Rigor, happy birthday Kong GP Padiernos at mga taga Nueva Ecija. Aba, pati si Governor Umali ay buwabati na siya ng happy birthday. At samantalahin na natin. Batiin din natin happy birthday si Kimay Negrillo. Ayan, naku, nag-iiyak pala ito kahapon na Sister L. Bakit? Dahil nakaligtaan kong batiin. Nakikinig pala sa atin yung bata. Ikaw, Lakay Ayan, kaya tuloy kinausap ko ng tinawagan ko at kinausap ko. Mukhang nagkabigayan. Nasa Davao Ayan. May Gcash na mo. Ganun ba? Wala akong Gcash Ayan. Binabati ni Lola Teacher Bing Adalin dyan sa Davao City. Mataki mo 7 years old. Magaling na bata sa Davao Wisdom Academy. Ayan. Paano di gagaling nakikinig pala sa DCRH. Magiging ka talaga dito. Well-informed siya. Yes, socially aware. Happy birthday din Yusek Tony Ilagan. Binabati ka ng Sandigan Golfers. At Brad, Attorney Fidel Calva ng BIR. Binabati ka ng mga taga-BIR, si Commissioner Jun Lumagi, mga Kapans, TLK, at si Manang May Cabie Sabater ng Pinili, Ilocos Norte. Wow, Manang, happy birthday, ha? 70 years old ka na, ha? Wala sa mukha, parang 50 ka lang. Ito ang Golden Girl, si Ma'am Rhea Austria ng Padre Garcia, Batangas. Happy birthday. Ayan, at kay Sam Austria ng PDIC. Happy birthday, pagbati mula kay Raymond Dadpaas. Ma'am Rhea, kailangan ng barik dyan, Kuyang Hill Cambao, ha?
Right Worshipful Ruel Rivera, ha? At siyempre para masaya ang birthday celebration, abay, kailangan dapat may binabarig yan ko yung Aman Tosino na Emperador Double Light para doble ang kasiyahan, doble ang tawanan, masaya ang buong barkada sa Emperador Double Light. Doble swabe, doble sarap. Siyempre, magaan na inuman. Easy lang yan with Emperador Double Light. Dahil doble swabe, doble sarap yan. Every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble swabe, doble sarap. Daming bayan. Nako, sabi ko na nga ba, Sister L? Bakit abay, Lakay? After Labor Day, ayan, nako, election fever na. Lakay, alam mo naman, 2025 ay eleksyon. Hindi, October, filing na filing na ng ng COC. Certificate of Candidacy, ha? Oo. Abay, kumusta yung mga taga-Liberal Party, ha? Balita ko, naghahanda na ang mga taga-Liberal, ha? Taray. Sino-sino yan, Lakay? Siyempre, yung presidente nila, Senator Kiko Pangilinan. Ayan. Ani pambubuit mo, Lakay, ha? Very advanced. Attorney Shell Jokno. Ayan. Former Senator Bam Aquino. Senator Laila de Lima. Senator Antonio Trillanes. Ayan. Talaga, Lakay. Ayan. Kaya ang Pangulong Marcos naman ngayon na Sister L, abay pinagandaan ang kanyang partido para sa 2025 elections. Baka doon sila mahuli sa pansitan. Oy, kaya lang Mr. President, ha? May tampo sa inyo si Apo General Thompson Carbin Paltic Lanchon. Ayan. Bakit daw, Lakay? Abay mukhang napahabayaan ang partidong nagdala daw kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Ang Partido Federal. Aba, nagkakatampuhan pala. Apo Presidente, kasarita yun ni Apo General Tom Lanchon. Ay, papauyo Apo. Nakwamutan, madiyo na napabayaan na siya. Ayan, nalipatan nyo kanumutan Apo. Ngayong election, makikilala siya uli. Ha? Alamin nga natin kung anong paghahanda. Abay, sino ba ang mga kandidato ng administrasyon ngayong darating na midterm election sa 2025? Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Hi, Sister L, pinabubuo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng komite ang Partido Federal ng Pilipinas bilang paghahanda sa halalan sa susunod na taon. Sinabi ito ng Pangulo matapos panumpain ang higit 30 mga bagong miyembro ng partido. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil umpisa na ng paghahain ng kandidatura sa Oktubre para sa 2025 elections, dapat pagsapit ng panahong ito ay malinaw na ang line-up ng i-endorso nilang mga kandidato, hindi lang sa national kundi maging sa local. Binanggit rin ng Pangulo na nakikipag-usap na sila sa iba't ibang partido sa politika para sa posibleng alyansa. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Kaya dahan-dahan, we'll slowly begin to organize already what we are going to do for the next election. We are in the midst right now of organizing the PFP. We are organizing the different committees. Ngayon, alam nyo, hindi naman tayo lang ang tatakbo. Hindi lang naman yung partido natin ang tatakbo. Kasama dyan, siyempre, ang mga ibang malalaking partido. Yung iba dyan, kasama natin. Yung iba, titignan natin. Baka sumama rin, pero baka hindi. So, naniniwala si PBBM na ang sama-samang pagkilos ang magiging susi para muling magtagumpay ang PFP sa eleksyon sa susunod na taon. Kaugnay nito kinumpirma ni PFP President Reynaldo Tamayo na pinaplansya na ng partido ang kanilang Senate slate para sa 2025 elections. Lakay? Let, anong partido ito? Yung Partido Federal ba ng Pangulong Marcos? Lakay. Ha? Lakay. Lakay. Partido. Okay na ba yung problema, ha? May paid advertisement pa ang Partido Federal nung Lunes, eh. Nagtatampo yata sila. Ayan, anyway, so sino ang possible candidates ng administrasyon? Senatorial candidates? Wala pang binabanggit, Lakay. Yan daw ang pinaplansya na nila. Aba, pero sigurado dyan, sabi na aking bubit, si Presidential Sister, si Manang Aimee. Mukhang yan ang number 1 nilang candidate. Sino pa kaya, ha? Anyway, so abangan natin
So, dahil sabi nga ni Presidente, kapag kasi ang pinag-uusapan ay susunod na eleksyon, ngayon, kasi sa October nga ay filing na ng Certificate of Candidacy. Ayan, di na ba bubuhayin yung KBL? Kilos ang bagong lipunan? Bagong Pilipinas na lakay. Bagong Pilipinas na nga pala, ha? Anyway, sige, saan itong meeting ng Pangulo sa mga sa kapartido niya? Lakay, sa Diamond Hotel kahapon, anong pa yung 33 lahat. Wow. Anong pa kahapon. Ano yan? Di ba mga balimbing ang mga yan? Mga mamaya galing sa ibang partido eh. Oo, karamihan ay mga gobernador at vice governor. May 3 congressman, Nueva Ecija, Representative Rosana Vergara, Sultan Kudarat Horacio Swansing Jr. at Catanduanes Eulogio Rodriguez. Tapos mga gobernador ng Marinduque, Velasco, Romblon, Negros Oriental, Tawi-Tawi, Nueva Vizcaya, Eastern Samar, Beneverdone, Siquijor, Basilan, Northern Samar at Zamboanga del Sur. Yan lahat. Ba, talaga. Okay, good luck. Kailan na malalaman ang senatorial slate ng administrasyon? Partido Federal? Oo, sabi nila by September or October yung kanilang convention. So doon i-announce. Okay, sige. Abangan natin yan. At makapaganda rin tayo, Sister L. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Teka muna. Sandali. Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Huwebes? Oo, walang inilabas na schedule ang Malacanang sa labas ng Malacanang. Schedule ni Presidente. So malamang mayroon siyang mga private meeting sa Palasyo Lakay. Ayan. Medyo minamalat yata ang Presidente. Minamalat? Kasi kahapon Lakay ay dalawa yung kanyang schedule. Di ba? Una yung Labor Day na event sa Malacanang din. At nung hapon nga ay yung sa Diamond Hotel na nanumpa yung mga bagong miyembro. Naku, eto may bagong chika, Miss Let, ha? Ang idol ng bayan, ayan, si Senator Manny Pacquiao. Abay, sasama rin daw sa administrasyon ng Pangulong Marcos sa darating na eleksyon. Just in ba yan, Lakay? Yes, just in. Di ba, Kuyang Rene? Ayan, Nobol, ha? Ayan, tatabong senador ulit ang Senator Manny Pacquiao. Wow. So, dalawa na yung nasa listahan mo, Lakay. Manang Aimee, ayan, Senator Manny Pacquiao. Sino pa ba kaya ang mga tatakbong senador? Ayan, paano kayo, magkakaroon kayo ng alliance sa Liberal Party? Ha? Tingnan natin, di ba? Sabi ni Presidente Lakay ay kinakausap naman yung mga partido. Sabi niya, merong malamang na sumama. Nako. Pwede rin namang hindi. Baka si Gretchen Barreto. Di ba kasama si Gretchen Barreto kahapon? Sabi, tatakbo rin congressman. Ayan, okay na rin kay Atong Ang. Sa ang distrito Lakay? Sa Maynila ba? Manila daw, Sister L. Ha? Abangan natin yan. Yan rin ang isa sa inaabangan Lakay. Di ba kapag panahon ng eleksyon yung mga artista. Yan, yung mga sikat. Naku, maraming pera to. Namigyan na ng ayuda to. Katas ng isabong. Bilyonarya ito, ha? Dahil kay Atong Ang. Kahapon Lakay, alam mo, nandun kahapon Lakay ay si Ramon Ang. Si RSA. Ay. Ninong mo Lakay. Ay, pagka ganitong panahon na election, naku, ang dami nagmamano kay RSA. Ayan. Anyway, abangan natin yan. Masaya na naman. Election na naman. Balik sa inyo Lakay at Sister L. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Mayor siya ng Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan, kahit walang porbaril si Deo, at kahit walang ira inyo pong pagputusan. Mayor Deo makalma ng for sure. Mayor Deo Lakay ang kanyang pangalan. Mayor Deo makalma ng for sure. Kung kayo ay may tinatagong sikreto, sa kanyang bugwit ay mag-ingat tayo. Ang bugwit ay sobrang chismoso, ang bibig niya ay walang preno. Kahit saang lugar siya ay gumagala, para mayroong i-chismis kay Deo. Deo Deo Makal.
Ayan, pagandahan lang ng jingle yan. Dapat talaga lakay may recall. Ayan, may recall. Napakahalaga ng recall. Ay, talaga. Pero siyempre, important pa rin yung performance. Yes, pero during campaign lakay, para tumatak ka sa tao, dapat mag-iwan ka ng kakaibang recall sa kanila. Kasi kapag yung iba, nagsusulat yan sa balota, biglang, sino nga kasi? Yung maalala. Narinig ko si Pepe Pacheco. Ayan, Oy, si Kapitan Kapitan siya lakay, di ba? Nanalo na yan. For the second time around. Yes. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby Raymond at Paas. Nako, diyan sa Senado nga pala, Raymond, ilista mo nga yung mga ano dyan, Raymond, yung mga re-electionist na senador, ha? At sino ba yung mga binabalak tumakbo ulit? Ayan. Nako, maraming balikbayan. Balik Senado. Standby Raymond, standby Manang Milky, standby Boy Gonzales. Boy, saan ba tatakbo si Gretchen Barreto, ha? Oo nga, baka malaman mo sa ang distrito dyan sa Maynila. Standby Val, standby Noche Cacas. Oras, Sister L. It's 8:55. Oras, Sister L. Alas 9 na. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Si Villar ay nangarap. Oo nga pala, Raymond, si Senator Villar ba, si principal, ano ba siya? Re-electionist ba siya? O graduating na? Baka gagraduate na lang. Ay, dalawa sila laki, di ba? Oo nga, mother and son. Mother and son. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Ikaw, Manong Johnny, 100 years old ka na, Manong. Agtara ka pa nga senador apaw. Sabi siguro ni Manong Johnny, tigilan mo ako kayo. Membag nga bigat mo, Manong. Ay, sandali lamang, Raymond. Meron pa pala tayong itong ninong ng bayan. Abay, ginagawang Pasko na naman. Diyan naman sa may Barangay Longos, Bacoor, Cavite. Christmas time in the Philippines. Sa sa Bacoor lang. Ayan, sa ating DZRA sa Malakas promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam mo lang, pinapatugtog mo yan. Bakit? Syempre, dahil ikaw ay nagpi-play ng mga Christmas song, di mag-countdown na din tayo, no? Para tayo ang kauna-unahang nagka-countdown, ano? 237 days po, Pasko na. Ilang days? 237 days na kayo. Gusto mo yan, ha? Napakaagang countdown yan, ha? Pero bago ang pagmamano ng mga inaanak ni Sherwin dyan sa may Barangay Longos sa Bacoor, Cavite. Abay, sabi ni Kuyang Colonel Joseph Dator, ha? Abay, batiin mo natin na happy birthday si Kuyang very worshipful Colonel Bullet Tumaneng. Kenny Mista, Coco Espina, Captain James Ramon, ATPMA class 1997. Sabi ni Colonel Dator, magpapainom daw sila ng Emperador Coffee Brandy. Ayan. At Double Light. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo dyan sa may Barangay Longos, Bacoor? Yeah, Sherwin. Yeah, lako lakay, kung hindi ka man ma-high blood sa init ng araw, hindi ng araw, alas 8 pa lang na umaga, 237 days bago magpasko, ma-high blood ka rin yata sa presyo ng bilihin. Bakit? Tilapia ngayon, lakay, 150 ang kilo. Alas ka presyo na lang ng manok na 150 ang kilo. Hindi magmanok na lang. Yung iba nagmamanok na lang, nagsasabaw, kesa bumili ng tilapia. Tama ba? O ganon nga ang sistema daw ng marami ngayon. Sabi ni ate, opo daw. Presyo ng
binuhusan mo ate ng tubig, bumuhos tubig sa katos ko. Umalis ka daw kasi dyan. Ay, yung iba, naggugulaman na lang lakay sa init. Uy, yan, sarap Ayun ang masarap, gulaman. Lamig, sarap. Tignan mo, ang dating pisong gulaman, ngayon lakay, 5 piso na rin. Tumaas na rin ang preso. Ha? Kaya kailangan tumutok na lang sa DZRH para manalo ng 1,000. At itong nagtitinda rito sa tindahan na ito ng manok at ng gulaman, nakatutok sa DZRH. Nanonood na yung umaga, araw-araw doon sila nanonood sa DZRH. Magandang umaga, pangalan mo, te? Leia po. Leia Lisa. Salonga? Salonga. Yan, si Leia, ano? Leia Lisa. Lagata. Leia, akala ko, sa DZRH. akala ko siya si Garlic Queen. Leia Cruz. Siya naman Chicken Queen. Ayan. Chicken Queen na rin. Ayan, dahil may chicken. Pero nawawala yung pero anyway, Leia, anong programa ang paborito mo tuwing umaga? Damdaming Bayan! Bakyaw mo kagad yung pananda ni ate. Sino paborito mo, anak? Aba! Love you, ate. Dahil dyan, meron kayong 1,000 pesos. Ba? Bikita na kagad si ate. Lalo pa natin pagagandahin si Leia dahil gusto mo bang gumanda? Ay, syempre naman po. Lalo kang gaganda pag sinuot mong t-shirt t-shirt. Thank you. At syempre, dahil ito'y kabataan, lakay, ang rekomendasyon ng mga barkada rito, mag-take ng vitamin E. Siguro mga kalahating kopita. Ha? Mga kalahating kopita. Si ate, 2 kutsarita lang. Ayan, huwag masyado. Kahit ito lang kayo mga isang shot. Yan na isang shot. Shot puno pala daw sila, Sherwin. Ano na, shot? Shot puno daw lang. Shot puno ka. Eto, meron ka pang chaser. Meron kang vitamin R. Na may kasamang C. Ay, kompleto na. Pulutan na lang kulak. Yung chicken mo dyan, gawin mo na adobo yan, ate. Chicken wings. Ang papapulutan natin sa kanya, sariwang isda, at sariwang baka na nakalata. Ayan. Ba't wala kang video? Thank you po. Maraming thank you. O, diba? Nakatutok sa DZRH at huli ng DZRH na nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live. Eto, meron kang premyo. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH. Baka kayo nang susunod dating winner sa DZRH Mas Malakas Promo. RX number 6, Sherwin Batay. Andal Asto. Yes. Sa pagpapalita sa literacy service. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Sa bibigyan ng regalo sa mga inaanak dyan sa Barangay Longo sa Bacoor City, Cavite. Ilang days uli? 237 days, lakay. Bilis talaga ng panahon. Ano? Pasko na. Election na, Pasko pa. Ay, aling Pilising, alamin nga natin ang report mula sa Senado, Sister El. Aba, ito lakay, baka nakapag-ready na din to sila kay Raymond ng listahan, ano? Yung mga re-electionist, mga maugong natatakbo sa eleksyon. Pero bago yung report mo, Raymond, ayan, sino ba ang mga re-electionist dyan? At sino ang mga magbabalik Senado? Raymond. Elaine, unahin natin yung re-electionist dito. Si Supremo. Si Lito-Lito, lapid-lapid. Si Supremo. Senator Lito. Si Batang Quiapo. Si Pogi, si Senator Bong Revilla. Si Agimat. Si Mr. Malasakit, si Senator Bongo. Senator Bongo. Si Sapa. Senator Bato. Si Senator Bato, tatakbo rin si Senator Bato, ha? Senator Tol Tolentino. Senator Tol. Sino pa? Senator Pia Cayetano at pampito, Senator Amy Marcos. 7 pala ang re-electionist, ha? Yung graduating, Mayor, graduating. Sino ang graduating? Si Madam Principal. Si Cynthia Villar. Senator Grace Po. Senator Nancy Binay na magme-mayor daw ng Makati. Bakit sila natawa? Ayaw pa niyang aminin. Senator Sani Angara.
then si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Senator Angara, graduating na rin. Oo, Mayor, naka-12 anyos na sa Senado. Ganun ba? Senador Sani. So anong tatakbuhan? Congress? Hindi pa yata malinaw ngayon, Mayor, kung saan siya pupunta. Pero ito yung mga mukhang sigurado naman na nababalik. Si Tito Sen, Senator Ping at si Pacman. Iyon yung tatlo. Oo nga, Senator Ping, Tito Sen, Tito Soto, Pacquiao. At balita, sabi na aking bubit sa Toyota Alabang, pati daw si Senator Gringo Honasan, babalik din. Oo, babalik din. Si Senator Kiko Pangilinan, babalik din. Hindi ko alam kung... Bam Aquino. Bam Aquino at Leila de Lima. Oo nga pala, si Senator Delilah. Oo. Mukhang si Sentry kasi, Senator Trillanes, mukhang decided na mag-local talaga sa Caloocan. Lalabanan si Mayor Ayong malapitan ng Caloocan. Oo, tatapatan daw niya sila yung pamilya Malapitan. Ayan, oo. Okay, so yan ang mga yan ang nagbabalak bumalik ng Senado ngayon. Ayun, yun yung mga nabanggit natin. Hindi ko alam kung may iba pang madadagdag. Siyempre, yung mga nasa cabinet at saka sa Kamara, meron din. Sa cabinet, sinong matunog na tatakbong senador? Si Secretary Benhar Abalos. Si Secretary Benhar. Sino pa? Secretary yung sa Tourism, Garcia Pasco. Secretary Garcia Gasco. Na Cebu. Sino pa? Yeah. Yun lang ang medyo mukhang nag-decide na Yung dalawa. Pero hindi ko alam kung madadagdagan pa. And syempre sa Kongreso marami doon. Marami doon. Syempre nangunguna yun. Teka muna, meron pa isa, Raymond. Di mo binabanggit. Eto. Hindi tayo nakakalipad hanggang ngayon kasi nag-aaway tayo palagi. Kung sa halip ng paninira, magtulungan naman kaya tayo para umangat ang ating bansa. Lilipad lang tayo pag nagkaisa tayo. Edukasyon, trabaho, pagbaba ng presyo ng bilihin. Ayan, Gibo Chodoro, tatakbo rin daw na senador. Ayun, di maganda yan. Para may madadagdag na abogado sa Senado kung sakasakaling siya para rin, Mayor. Teka, meron pa isa. Erwin Tulfo. Ayan. At least sa Kongreso kasi yun, Mayor na. Tatakbong senador. Erwin Tulfo. Congresswoman Yeda Romualdez. Asawa ni Speaker. Tingog party list. Wow. Kaya saan ka magpunta? Mapa-Ilocos, mapa-Iloilo, may Tingog party list, Teka muna, di binabanggit. Si Dong, tatakbo rin daw senador. Si President Digong Rodrigo Duterte. Maganda din. Maganda din. Kung, pero mukhang si Polong daw si Pulong. Tatabong senador si Pulong. Talaga. Parang pinalulutang lang yung pangalan ni Mr. President pero ang tunay na nasa listahan si Pulong. Kong Pulong. Akala ko pati si Inday tatakbo rin daw, Vice President Sara. Hindi mukhang naghahanda na sa 2028. 2028 bang pinaghahandaan? 2025? Iba yung lakay. May isa pa daw na Villar lakay Ayan Sino? Hindi. Eto sabi rito, Raymond, meron pa isa. Ayan. Mukha daw tatakbo 16 minutes commercial. Ayan. Till 10 a.m. Sige. Mag-report ka na, Raymond. Proceed. Mula naman dito sa Senado, Mayor at Elaine, may sinusulong ngayon si Senador Sherwin Gatchalian na bawasan ang teaching hours ng mga guro. Mula sa kasalukuyang 6 na oras ay dapat gawin na daw itong 4 na oras lamang. Ito ay nasa ilalim ng Senate Bill number 2493 na kanyang isinusulong upang amyendahan ang 60 years old ng Magna Carta for Public School Teachers. Sa kanyang panukala ay dapat ay ipagbawal din ang mga guro na gumawa ng mga administrative at non-teaching job
dahil kalimitan naman ay ginagawa ng mga ito ng walang dagdag na sahod. Ito ay lumabas sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na lumalabas na sa 50 mga administrative jobs ang ginagawa ng mga guro na hindi man lang sila nabibigyan ng karagdagang benepisyo. Mula sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Paz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Paz. Mayor Siana, Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan, kahit walang formal si Deo. Yan problema talaga, walang ira. Ayan, abunado tayo rito. Report mo lang sa Kamara, Sister L. Sa Kamara naman, posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa patuloy na pag-angkin at panghihimasok ng China suportado sa Young Guns suportado ng Young Guns sa Kamara. RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister L at Lakay, tama ng hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos natutulan ang patuloy na pambubuli ng China. Ito reaksyon ng mga mamabatas na miyembro ng Young Guns sa sinabi ni Senator Robin Hood Padilla na masyado umanong matapang na aksyon ng Pangulo para tugunan ng issue sa West Philippine Sea. Partikular dito ang maritime cooperation kasama ang Amerika, Australia at Japan at ang katatapos lamang na trilateral summit sa Washington, D.C. Ayon kay Lanao del Norte Representative Khalid Dimaporo, ang pag-ugnayan ng Pangulo sa ibang mga bansa ay nagpapakita ng pagiging epektibo ng kanyang foreign policy at diplomacy. Ito ang dahilan kaya nagpapakita ng suporta ang mga aliado nating bansa, lalo na ang Estados Unidos. Ganito rin ang posisyon ni na PBA Party List Representative Migs Nograles at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Dahil sa matagal ng panahon na pambubuli ng China, hindi daw dapat tayo tumiklop. Dagdag pa ng mga mababatas, ang ipinapakitang suporta sa atin ng ibang mga bansa ay lalong nagpapalakas sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Milky, sino yung mga Young Guns? Parang counterpart mo ng Spice Boys nung araw sa Congress? Oo, nung araw. Yan yung mga Khalid Dimaporo, Migs Nograles, Zia Alonto Adyong, Rog Gutierrez at ilan pa. Mga ay anim na mga first-termer congressmen. Yung mga Bomba Boys. Bomba Boys. Laki yung Bomba Boys. Wala kasi yung bomba. Ganun yan. Manang Milk, kilala mo? Ay, para sila kailang. Sige. Kilala ko yung iba. Ipahabulong ko sa aking mga bubit dyan. Okay. Ipabulong mo nga sa akin. Ayan. Mga Bomba Boys. Dito sa at least, buti pa Young Guns. May ginagawa. Yung Bomba Boys, wala kang marinig. Ayan. Bomba Boys talaga. Bomba Boys talaga. Ayan, nabalita ko, hindi na sa Okada ang hideout nila ngayon. Nasaan na daw, Lakay? Nasa Scout dyan sa may Quezon City. Ayan, isang private club. Nabubwit mo raw kasi. Oo naman. Okay, sige. Basta yung bubwit nila ka. Maraming salamat, Manang Milky. Ay, teka muna. Sinong mga congressman na tatakbong senador? Wala pa, pero wala pa. Nga ni Raymond, nababanggit yung pangalan ni Ma'am Yeda, yung may bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Wala pa masyadong Erwin Tulfo, tatakbo rin na senador. Sasama daw si Kuya Rafi. Lumalabas din siya sa survey, Lakay. Pero karamihan sa mga mamabatas ay for re-election sa kanilang mga distrito. Okay. Maraming salamat, Manang Milky. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Daming Sandali lamang het at barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay sa nabinomba ng Coast Guard ng China. Dumating na sa pier. UP nga ba, boy? Oo, nasira ba yung radar? Itanungin natin, Lakay. Mukhang kasama ni Boy G ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, Lakay Boy Gonzales. Boy G. Lakay, Doyo. Mayor, Sister L, at yung pinamakaroon na water cannon ng Chinese Coast Guard, baka yung katawan mo Lakay magali. Sa lakas. Grabe. Sa lakas? Hindi kung katawan daw ng tao, Lakay. Yung pinaka-canopy, nakita ko kanina rito ay wasak, tapos yung pinaka-railings ng barko
ng VIP bagakay ng Coast Guard. At katabi ko na si Rear Admiral Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Sir, kamusta? Nakita niyo yung damage ng magkano? Sige po. Boy, Manong Gayo. Good morning, Admiral. Good morning, Rear Admiral. Opo. Admiral, so paano yan? Yung damage? Rito kanina yung... Okay, go ahead please. Dumating kanina yung BRP bagakay dito, at in-assess natin yung damage kanina. Talaga namang medyo nakaka-worry, itong nangyari. First time ito na nagkaroon ng ganitong damage sa aming mga barko doon sa ating mga pagpupunta sa West Philippine Sea at pag-carry on ng ating mga escort duties. Ayan, Admiral. Kano po ang damage dito? Boy, siguro ang tansya ng mga kapitan tsaka ng crew, abuti ng 2 hanggang 3 milyon. Yung canopy, ang mahal dito yung lead wool, Ito yung ginagamit natin para pag may mga announcement tayo sa mga fishermen, lalong-lalo na pagka may mga law enforcement operations. Admiral Balilo, sir, pagka pina-repair natin yan, Admiral, sir, pwede bang pabayaran natin sa Chinese Embassy-han? Hindi ko alam anong day, pero ang instruction ni Admiral Gaban dito ay pa-repair kagad sapagkat marami pa tayong mission na gagawin at ayaw natin na pupunta yung barko natin doon ng hindi maayos at kulang doon sa mga equipment. Yung damages nga niyan, kanina natin pabayaran? Di ba natin pabayaran sa China yan? Tayo muna, Manong Gayo, meron naman tayong budget para sa mga ganitong mga wear and tear ng barko. Paalam natin po sa National Task Force on the West Philippine Sea. Bahala nila sila kung isasama nila ito dun sa protesta na gagawin dun sa Chinese government. Buti walang tinamaan na taon ng Coast Guard, Admiral Balilo, sir, dahil sa lakas ng presyo ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Pagka tinamaan daw, abot hanggang Puerto Princesa. Yun na nga, Manong Deo, kaya tinitignan namin ni Boy at ina-assess namin. Pagka ikaw tinamaan ito kasi yung bakal nga nabali. Di masalanan kung tao yan. Nasira. Kaya nga kung tao nga ang natamaan ito, ay sigurado maaaring mamatay, yung kanyang mga buto mabalian. Hindi natin malaman kung ano mangyayari. At pasalamat na lang nga tayo at hindi tinamaan yung radar system natin. Hindi ba tinamaan? Akala ko yun ang tinarget na una. Hindi, yung lead wall ang inabot, tsaka yung canopy, tsaka yung mga railings niya. Yung mga railings, ito yung mga bakal na hinahawakan natin pagka naglalakad tayo sa barko at hindi natin in-expect na pati yun ay mababali. Talagang nabali. Kasi yung railing na daw yata natin, made in China yung bakal nun. Made in Japan ito. Made in Japan. Matibay. Pero ganun mo talaga makikita na super lakas yung pressure. Ayan. So anyway, Admiral Sir, maraming salamat po. At least wala pong nasaktan, nasugatan ng mga tauhan ng Coast Guard. Yun lang din ang pasalamat natin at sa kabila nung nangyari ay mataas pa rin naman yung moral ng mga tao natin at tinanong ko nga sa kanila kanina kung anong naging lagay nila. Siyempre nag-worry sila pero at the same time kung sakaling may mission uli naka-ready uli sila. Teka muna, Admiral. Admiral, ang tinatanong ko nga, pwede ba nga pagka magdadala tayo ng resupply mission dun sa BRP Sierra Madre, pwede pa tayong magpa-escort sa mga barko ng ng US? Manong Deo, ito alam mo itong pagkilos dito sa mga resupply mission. It is the National Task Force on the West Philippine Sea that decides. Maraming vetting itong ginagawa, maraming mga kinukonsider na points. On the part of the Philippine Coast Guard, Manong Deo, kami sumusunod lamang kung ano yung iutos ng National Task Force on the West Philippine Sea. Okay, maraming salamat, Admiral Sir. Ingat po kayo. Ayan, butit hindi ka nasasama doon.
Si Sister El sana dapat ipasama natin doon eh. Ako na lang po yung popronta, Rear Admiral. Baka medyo sabi, wag na, baka malaglag. Hindi, ibibitin natin sa tuktok para Hindi, ibibitin. I-display natin sa para baka sakaling pagka nakita ka mapahupa. Ayan. Maging tame ang mga Chinese Coast Guard. Admiral Sir, natin si Sister El na Angel of the Sea. Ayan, Angel of the Sea. Okay, gusto ko yan. Thank you po, Rear Admiral. Salamat. Manong kayo, Sister El. Boy, salamat. Yan, si Rear Admiral Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Para sa kauna-una sa Pilipinas, di siya Rexito, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin. Grabe, pati bakal, nabali. Yupi. Na-yupi. Tindi nun lakay, Babalikan natin ang mga reports. Standby Val Gonzales. Standby Noche Cacas. Oras, Sister L. 24 minutes after 9. This time, L. 30 minutes na po. Makalipas ang alas 9. Take 2. Ba't wala kang kabuhay-buhay? Ayan. Take 2. Nauubo ako. Time check. 31 minutes after 9. Ayan. Mayor Siana, Star City. Ay, good morning, parang Lourdes De Vera ng TV5. Sino daw yung mga Bomba Boys? Sa bayan, kahit ay, naka talaga, ha? Ayan, pero ano nga sabi? Ayan, tama. Dapat ang Senator Ping, dapat bumalik yan sa Senado. Abala kay Senator Tito Sen. Yung ating mga kababayan, yung damdaming bayan nila, nag-a-agree dito. Anong damdamin ng ating mga kababayan sa mga tatakbo ulit na senador? Nag-a-agree sila lakay na dapat daw ay tumakbo ulit si Senator Ping Lacson at sana daw ay tumakbo ulit si dating PNP Chief General Eliazar. Ayan, isama natin si Doc Willie Ong. Ayan, At meron dito lakay, sabi ni Naomi Fiano naman, si Philip Salvador daw ay tatakbo din. Sabi niya. Lumulot na pangalan ng Philip Salvador. Meron pa isa. Sino ba yung... si Attorney Larry Gadon. Attorney Larry Gadon. Yung ang slogan niya, bawal ang bobo. Di ba siya ay papa? Siya ay secretary ng Commission on Urban Poor. Ayan, commission. Ayan. At nga pala mga brethren, si Colonel Ariel Querubin, ayan, ang Medal of Valor awardee, abay tatakbo ring senador. Ayan, mabuhay ang mga taga San Miguel, Good morning, Kuyang Colonel Ariel Querubin. Pero sandali lamang sa mga report, standby Noche, standby Val. Standby Nicole, Samba probinsya itatayo yung nuclear power plant ni MVP, Happy birthday muna kay Colonel Ding Ligaspi ng Sandigan 82 ba? Happy birthday Mr. Nazer Hajirul at Mr. Alex Sugay ba, mga Mr. Happy birthday, alam ba tayo dyan? At kuyang Mr. Jojo Atienza, ayan, binabati ng Sandigan. At Noble Dong Roque, di pa nagpaparamdam ito, Mayor Lenjay, Most Worshipful Roland Paulino, Sambang celebration itong si Noble Dong Roque dun sa Hatsan sa Oriental Mindoro. Binabati ng mga taga-Chaka Dimor sa Shrine Club. At of course, Kong GP Pajernos, madami bumabati sa'yo, Kailan ka daw magpaperam, sabi ni Popoy. Carmina Romero at si Manang May Cabia Sabater, happy birthday. At ganon din kay si Governor Daniel Fernando nga pala. Ngayon pala ang birthday ni Governor. Aba, tignan mo nga naman Ayan. Binabati ni Mama Tenny ng Damayang Philippine Movement at mamayan ng Bulacan. Aba, wala bang pakain sa Kapitolyo, Gov Daniel, Pero kung problema po ay blood sugar, mga misis, mga lola, abay huwag po masyadong problemahin yan. Dahil kayang-kaya, madali lang yan. Pero kung ihi po kayo ng ihi, uhawin na, pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam, abay,
Baka po diabetes na yan mga lolo, mga lola, mga kuya, ha? At pwede mauwit to sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya dapat mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor, at samahan ng Cogent DB+. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigay ng nutritional support para pagbutihin ating blood sugar level. At siyempre, Professor Boy Benessa, pinalalakas din nito ang ating immune system para magbigay proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan, para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watsons at available na rin online sa Shopee at Lazada. Damdamin Bayan. Sandali lamang, Val Gonzales. Abay, may protesta ulit ang mga jeepney drivers, ha? Sandali lamang, Val, standby, Noche Kakas. Curious ako rito, saan ba itatoy ni Bossing Manny B. Pangilinan yung pilot project niyang nuclear power plant? Kailangan daw 2028, Sister L, ay meron ng nuclear power plant dito sa Pilipinas. Your business is our business. Abay, kumita lang ng 10 billion ang ninong Manny Pangilinan ng Meralco, ha? Abay, nuclear power plant ang kanyang itatayo ngayon at matatapos na hanggang 2028. Kaya lang island province. Saan kaya ito? Baka malayo yan, Lakay. Batanes. Batanes, ang layo nun, Lakay. Island province. Tawi-Tawi. Ayan, saan pa ba? Ha? Catanduanes. Ayan. Alamin natin, report mula kay Miss Nicole Lopez. Miss Nicole, saan ba yan? Tuloy ang plano ng Meralco na gumawa ng mga micro-modular reactors na isang nuclear power system sa susunod na 4 na taon. Ayon kay Meralco Chair Manny V. Pangilinan, target nilang umpisahan ito sa pagkakaroon ng isang operation plant sa isa sa island provinces sa Pilipinas. Dito anya sila magsasagawa ng demo at susubukan kung ligtas ang nuclear power upang makapagbigay ng kuryente. Sabi ni MVP, target nilang magawa ito pagsapit ng 2028. Sa katunayan, sinabi ni Meralco Executive Vice President and COO Ronnie Aperocho, nagbigay na ng go signal si MVP na magsagawa ng feasibility study ukol sa nuclear power. Makakasama ng power distributor sa pag-aaral sa nuclear power sa loob ng 6 na buwan ang US-based developer na Ultrasafe Nuclear Corporation. Ang nasabing US firm ay nakasentro sa paggawa ng micro-modular reactors at iba pang may kinalaman sa nuclear technologies na gamit para sa space exploration. Sa website ng Ultrasafe Nuclear Corporation, inilarawan ng kumpanya na ang micro-modular reactors ay isang 4th generation nuclear energy system na makapagbibigay ng malinis, ligtas at cost-effective na kuryente sa publiko. Ang nasabing teknolohiya o ang paggamit ng micro-modular reactors na planong gawin ng Meralco ay lisensyado sa Canada at United States. Una rito, lumagda sa isang kasunduan ang Meralco sa USNC noong Nobyembre 2023 upang pag-aralan ang deployment ng micro-modular reactor systems sa bansa. Tiniyak naman ni Pangilinan sa publiko na magiging ligtas ang kanilang mga gagawing plano na gumawa ng mga maliliit na nuclear plants sa isang ligtas na lugar. Kasabay nito, tatalima rin anya sila sa due diligence sa mga mapipili nilang site kung saan sila pwedeng magtayo ng mga nuclear power plant. Paliwanag pa ni Aperocho, masusing titingnan din sa kanilang feasibility study ang installation, financial safety ng nuclear power plant at iba pa. Sa katunayan, nakikipag-ugnayan nga rin daw sila sa Department of Energy maging sa mga mambabatas ukol sa gagawing ito ng Meralco dahil kailangan daw nilang maging transparent ukol sa desisyon nilang tumuloy sa nuclear technology. Samantala, humina muli ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 76 centavos kada US dollar.
habang naitala sa $83.44 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. At Miss Nicole Lopez sa ating Your Business is My Business. Abay, sana nga una, dapat ay safe yan. Ayan. At pangalawa, parang Joe Saldariaga, ha? Pagaba na ito ni Bossing Manny Pangilinan niyang nuclear power plant. Ang presyo ba ng ang singil sa kuryente, kalahati na ng singil ng Meralco? Ayan. Sana makabawas talaga yan. Kasi malaking bagay yan, Lakay. Ayan. Kaya maraming nagsisip sa nuclear power plant, mahabigan mas mura daw. Ayan. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot. Ang Las Piñas, abay nagse-celebrate pala ng kanilang 9th Las Piñas Urban Gardening and Cooking Festival ngayon. Meron palang ganyang festival ngayon sa Las Piñas, ha? Alamin nga natin ang report mula kay Sherwin Alfaro. Sherwin, please come in. Yes, Lakay, sa ika-siyam na taon na pagdiriwang ng Las Piñas Urban Gardening and Cooking Festival, nilahukan na, Lakay, ng 6 na po na mga eskwelahan, mga NGO, mga barangay at mga open lot na kinonvert bilang urban gardening center dito sa Las Piñas, Lakay. Lalo pang lumalaganap yung pagpapalago nitong mga halaman na makakain at lalo na yung mga halamang namumunga na ginagamit ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw na kanilang pagluluto. Kaya naman ang tampok dito sa Las Piñas sa Urban Gardening and Cooking Festival, Lakay, ngayong araw yung mga sahog na galing mismo doon sa mga bakuran ng mga taong nagpapatuloy na sumunod doon sa mga panuntunan ng urban gardening na siyang iniesposo ni Senadora Cynthia Villar na siyang nagpatuloy ng pagtuturo sa mga kababayan natin sa Las Piñas itong urban gardening. Pero ngayon ay nagkakaroon ng open press conference. Pakinggan natin si Senadora Cynthia Villar. Wala pa kami pinag-uusapan tungkol dyan. Senator, tampok dito sa inyong ginagawang cooking festival yung paggamit ng mga sahog na galing sa mga hardin na i-minwestra nyo, itinuro nyo sa mga kababayan nyo sa Las Piñas. Kamusta po itong 9th Urban Gardening and Cooking Festival? Itong cooking festival, ni-require yata nila na merong vegetable galing sa ating bansa. Hindi naman lahat vegetable, but there is a requirement that there should be a vegetable dish that will be included in their cooking to promote urban gardening. Nasa floor na. Di-defend ko na. Of course, supported ng DA, supported ng mga farmer. Why will we not pass it? Anong masama doon? Binigyan sila ng machinery from PhilMec, binigyan processing machinery para ang produkto nila hindi na lang palay kundi bigas. Binigyan sila ng ng drying and milling facilities kasi pag walang drying and milling facilities, ang losses sa pagbibilad sa kali 15%. So alam mo, shortage lang natin 15%. So masosolve natin yung mga losses sa processing, di self-sufficient na tayo. At ang intention ng PhilRice, ma-increase ang harvest from dating 3.4 metric tons per hectare to 6 metric tons per hectare, which is almost double. Pag na-achieve natin yun, self-sufficient na tayo sa rice. Hindi na tayo. Lakayan si Senadora Cynthia Villar. Kasunod na nung pagtatong natin tungkol sa urban gardening na cooking festival, yung mga pananaw niya, hindi ng iba pang paggagamit sa kaugnay naman dito nga sa rice tarification law at renewal nito na ayon kay Senator Cynthia Villar ay nasa floor na at pinag-uusapan na ng mga senador yung mga panukala na i-extend o pagpatuloy yung suriin itong umiiral na rice tarification law. Kaya DZRH News, Sherwin Batal, para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro at kina Senator Cynthia Villar. Happy 9th anniversary ng Las Piñas
Urban Gardening and Cooking Festival. At higit sa lahat, Madam Senator, congratulations at happy graduation. Hindi yan, ito. Ayan. Graduation, bakit iba yung tumugtog? Graduation day yan. Nakakamiss tuloy kay graduate. Parang gusto no? ko tuloy mag-aral ulit. Sige, ha? Aral ka ng GMRC, ha? Yan. Lakay, dumaan ako din. Dumaan. Inabutan ko yung batch na may GMRC. Ganon. Pare-pareho tayo inabutan natin yan. Oy, good morning muna sa mga brethren, ha? Abay yung ating kuyang, ha? Sa Freemasonry na si Grandmaster Andrei Bogdanov ng Grand Lodge of Moscow, Russia, ha? Abay, ayaw na yata umalis dito sa Pilipinas, ha? Nagustuhan daw dito sa Pilipinas. At itong Grandmaster ng Free and Accepted Mason sa California, USA, si Grandmaster Shana Metroka. Ayan. At ito rin yung mga taga Grand Lodge ng Japan, ha? Abay si Kuyang Hector Enberga at Right Worshipful Smith. Ayan. Binabati ni Very Worshipful Robin Go ng Kutang Bato Masonic Lodge. Sandali lamang, Vala Gonzales. Bati nga pala natin itong mga Kuyang Joy Peñano, ha? Abay, tumatakbo palang director ng National Press Club itong pamangkin mo, ha? Si Madeline Dominguez ng Manila Bulletin. Aba, kasama si Aya Yupanco. Ayan. Syempre, lakay. Girlfriend, boyfriend na nag-iisang Malo Cabral. Ayan. Ayan, good luck sa mga candidates sa ating National Press Club election sa May 5. May 5 pala yan, ha? Sa linggo. Ayan. At Benny Antiporda tatakbo ulit na Vice President. Mukhang unopposed siya, lakay. Wala siyang kalaban. Walang kalaban sa pagiging Vice President. Mukhang mahigpit ang labanan na isa direktor. At sa Presidente ba, Tita Ems? Mahigpit ang labanan. Tatakbo ang attorney Ferdinand Topacio. Member na ba ng press media si Attorney Ferdy Topacio? Hindi mo alam. Tatakbong presidente ng Press Club, National Press Club? Director. Ayaw pa. So makakalaban ng isang Ayaw Pangko ang attorney Ferdinand Topacio. Marami naman sila sa director. Marami sila maglalaban-laban, medyo mahigpit. So vote wisely. Ayan. 10 ang i-elect na director ng National Press Club. Anyway, makasama sana buhay. Good luck sa mga candidates at pagbuti nyo yung mga trabaho. At teka muna, ipaabot mo natin yung pakiramay natin, ha? Abay, sindo na pala ni Lord ang buting ina ni ng ating kasamahan si Erica Dastas. Ayan, si Nanay Dorotea Dastas. Siya po ay nakaburol sa barangay Maugat sa Nasugbu, Batangas. Our condolences sa pamilya Dastas. Oras, Sister L. It's 9:48. Ang 1931 pa yung station ID na yun. Kupas na. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Oras, Dr. Harold Banyas ng Kawayan City. Kuyang Barney Holsana. Oras, Sister L. 5 minuto na lang, 10:00 na. Wala bang mapapag-aral ka niya? Alamin natin ang report mula kay Val Gonzales. Naku, lakay, may 10 o mahigit 10 jeepney drivers na miyembro ng Manibela ang hindi sumama sa consolidation o hindi nagpa-consolidate ang nagkikilos protesta ngayon dyan sa may Pasig City. RH5 Val Gonzales. Val. Sister Rel at Mayor, isang kilos protesta ang sinasagawa ngayon ng mga tsuper ng grupong Manibela dito sa gilid ng Pasig Mega Market dito sa Pasig City. Itong humigit kumulang sa 10 mga tsuper na ito ay ang mga Manibela member na nanindigang hindi sasama sa consolidation na bahagi ng Transport Modernization Program ng gobyerno. Aminado si Reynaldo Medina, ang presidente ng Guadalupe Pateros Operators and Drivers Association,
ng kanilang ipinapasada ay itinuturing na ng LTFRB na mga kolorum. At dahil sa natapos na ang deadline ng consolidation at mga kolorum na, ay hindi na sila papayagan pang mamasada at huhulihin na ng LTO, LTFRB at maging ng PNP HPG sa mga kalsada sa susunod na mga araw. Pero giit itong Pilipinas, patuloy pa rin silang mamamasada kahit na sila'y huhulihin dahil ito raw ang mahigpit na utos sa kanila ng kanilang leader na si Mar Balbuena para mga apektadong mga mananangkay dahil ilan lamang ang nagkikilos protesta habang madami ang bilang ng mga modern at traditional jeepney na nagsasakay ng pasero patungo ng Pasig Quiapo, Pasig Bagong Bayan, Taguig, Guadalupe, Pateros sa iba pang mga ruta. Una nang sinabi ng Department of Transportation sa bago nila ikasar ang malawakang panghuhuli sa mga tumangging magpa-consolidate ay padadalhan muna ang mga operator o chuper ng formal na sulat na nagsasaad na hindi na maaaring mamasada ang kanilang unit dahil ang mga ito ay kolorum na mula pa kahapon, Mayo 1. Mula rito sa gilid ng Pasig Mega Market dito sa Pasig City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Manong dyan may problema ang mga jeepney drivers. Hindi sila happy. Ayan, kailangan ang solusyon mo dyan. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Ayan, good morning Kuya nga dyan, Pama. Ayan, kumusta ang mga taga BIR? At syempre Sister L, batiin din natin si Bishop Alberto Uy ng Bohol. Ayan, sana'y manalangin daw tayo, Bishop Efraim Fautagana, Bishop Badia Ballesteros, dahil sa matinding init ng panahon. Sabi niya ay maybe God is teaching us to take care of the environment and not abuse nature. Ayan, kaya daw mainit ang panahon, parang nagpaparamdam si Lord. Allah. Kaya ingat po sa mga golfers, ha. Ayan, naku. Abay, isang kaibigan natin habang nag-golf nag-nosebleed. Grabe. Balingoy ba ang tawag doon? Oo, yata lakay. Allah. Ingat bossing Mike, ha? Ayan. Abay, mahirap yan at lalo't ang daming tinatamaan na ng heat stroke ngayon na Commissioner Boy Balmores. Huwag na lang siguro muna lakay mag-golf pag sobrang init. Oo. Ayan, siguro 9 holes lang, ha? Aga nyo matapos o kaya ng 10 agahan o'clock. lang lakay. Ayan, kasi alas 5 ngayon, maliwanag na di ba? Ayan. Alam mo lakay ang 7 a.m. ngayon, ang sakit na sa balat ng init. Ay, sinabi mo, alas 8 nga lang, matindi na ang init. Alas 8 pa lang, yung sunblock mo, gusto mo pagpatong-patong. Daming. Sandali lang mga het. Ayan, eto nga muna, Metro Manila ngayon. Alamin natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon sa report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay. Sister L, walang na-monitor na build-up sa daloy ng trapiko ang MMDA kasabay ng pagpapatupad ng adjusted work schedule sa Metro Manila ngayong araw. Ayon sa MMDA Metro Base, mula alas 6 kaninang umaga ay banayad ang daloy ng trapiko sa major roads. Pero ilang motorsiklo ang nadulas matapos ang oil spill incident pasado alas 7 sa bahagi ng Katipunan, City Garcia, pero kaagad din na-cleared out. Samantala, mula 200 nakapagtala na ng higit 700 insidente o doble-doble ang itinaas ng overloading sa mga o sa kuryente sa Metro Manila. Ayon kay Heralco spokesperson Josel Darriaga, ito'y dahil sa labis sa paggamit sa mga appliances dahil na rin sa matinding init ng panahon. Bagamat aminadong nagkakaroon ng delay sa pagkukumpuni, tiniyak ng Meralco na kanila itong tinutukunan. Pansamantala namang makararanas ng brownout ang ilang bahagi ng Chico at Mango Street sa Ayala Alabang Village sa Muntinlupa. Ito'y bunsod ng replacement ng facilities at line reconductoring mula alas 10 ng umaga hanggang 1:00 mamayang hapon. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo,
Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. Oy, batiin ko lang si Kuyang Amador Andrada. Abay, iba talaga pag-retired ka na, ano, ha? Abay, galing sa Prague, Czech Republic, Sister L. Ang lamig daw doon. Sana dinala mo rito yung ibang lamig. Pahingi po kami. Ayan. Nandun pala anak niya. Welcome back, Kuyang Amador Andrada, ha? At, official na ba yung ano? Abay, totoo bang hinatulan ng life imprisonment si Dennis Cornejo? Naalala mo yung bili ka food, punta ako sa condo, bili ka foods. Punta ka sa condo, bili ka, ano? Punta ka sa condo, bili ka bili foods. Ka food, ayan. Parang dala ka foods ba yun? Oo, nauso kasi yun, di ba? Yung punta ka sa condo, dala ka ng foods. Naalala po niyo mahabigan nung ginulpi si Bong Navarro, ha? Abay, nagsampa ng kaso laban kay Cedric Lee, ha? Saka kay Dennis At yung girlfriend niya si Dennis Cornejo, yung model, ha? Mukhang itong binabanggit Lakay, though still kinukonfirm pa po natin ito, ano. Ito yata Lakay yung serious illegal detention daw. Yes, oo. Dahil nag-file ng kaso si Bong Navarro laban kay Dennis Cornejo at Cedric Lee. Ngayon po ay may desisyon ng Taguig RTC dahil sa kasong serious illegal detention, life imprisonment, Dennis Cornejo, ha? Mukhang mayroon pang Lakay kasi yun serious illegal detention for ransom. Ayan, may extortion pa yan, di ba? May extortion pa kasi yata ito. Though, kino-confirm pa po natin. Abangan nyo po mamaya. Alamin natin yung official statement o decision ng Taguig Regional Trial Court kasi nangyari sa isang kondominium dyan sa BGC. Ayan, Bonifacio Global City. The road is long. Mainit ang panahon. Ingat-ingat po tayo mga lolo, mga lola. Ayan, dami nang namamatay, ha? Yung iba di lang nababalita, ha? Ang masaklap Lakay yung kahapon. Alin? May 3 kawani ng Pili Camarines. Actually, nangyari siya parang 2 days ago. 3 kawani ng Pili Camarines or LGU ang kinumpirma ng mayor na hindi heat-related illnesses yung nangyari sa kanila. Matinding init Lakay. Nasawi ito Lakay na 3. Ayan, pati sa yung Move It, yung angkas. Ayan, 2 na yata ang recorded na namatay din. Na rider. Kaya kuya, ingat din, ha? Ingat po. Pag sobrang init at hindi po kaya ang init, wag nang magmasada muna. Pahinga. Kailangan kumita kasi, kaya ganun din. Nakawa din, hirap din ang trabaho Walang nila. choice Lakay. Good morning, Kuyang Attorney Amir Pelaez. Magandang umaga, ha? At kailangan yata ng ayuda ni Most Possible Romeo Momo sa mga construction workers. Pampalamig ngayong mainit ang panahon. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. Ingatan po ang ating kalusugan. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye.